Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is October. So mayroon tayong check ditong battery. So ang problema nito ay nag-drain. So check natin gamit itong battery tester natin, analyzer. Tingnan natin kung mayroong voltahe pa natitira. So yan siya, empty. Yan 10.7 volts. Yan. So unang natin ito, i-charge muna natin. Pag nag-charge natin, bitawan lang natin tong na to, tester natin kung mag voltage drop siya. Ngayon pag charge natin ito, malalaman din natin kung tatanggap siya ng kuryente. So yun yung gagawin natin. So ayan, ating charge muna bago natin salangan ng battery scanner para makita natin kung healthy pa yung battery. So charge muna natin to. Ayan. So 3 bars lang siya. Ngayon charge natin. Ayan. Hayaan muna natin siya na mapuno. Saka natin check ng battery scanner or computer analyzer kung healthy pa ba yung plates niya at saka yung charging niya. So yan yung natin, kasi kung idiretso natin to battery scanner, syempre low bat siya, mag-i-indicate talaga siya na damage or recharge. So i-recharge muna natin para pag scan natin, lalabas talaga siya kung damage yung plates or unhealthy na yung charging niya. So yun lang, abangan nyo lang guys. So ito guys, so chinarge natin to ng halos 3 oras nung una, sumunod 4 na oras yung pangalawa. So ngayon iniwan natin na nakaganyan lang siya. Pagbunot natin yan, chinarge natin to ng full charge talaga. Dito pa yung charging niya. Ngayon pinabayaan lang natin magdamag overnight. So ngayon check natin kung nag voltage drop ba, kung same issue pa rin na voltage drop. So check natin. Yan. So nandito yung positive, nandito yung negative. So tingnan natin. So ayan. So 10.5 volts. So naka-indicate empty. So 10.5 volts yung reading niya. So chinarge natin to ng 3 beses kung parehas pa rin ba. So unang beses natin chinarge dito ay 3 oras, 10.5 volts pa rin yung bagsak niya. Pangalawang charge natin 4 na oras, fully charge yun, 10.5 pa rin. So ngayon chinarge natin to ng halos 6 na oras para sagad talaga. So ang nangyari 10.5 pa rin. So readingan natin ng computer. So ngayon i-computer natin guys gamit itong ating battery analyzer or battery scanner. So analyzer scanner to. So i-test natin to, retest natin uli kung ganong pa rin yung reading niya. So yan, kabit natin sa negative ang isa, sa positive ang isa. So ito. So dito nakalagay dito standard battery or yung EGM.
So lagay natin dito sa EGM type of battery. Tapos ngayon sa CCE nya or dito sa code nya, may code dito CCE, EIN, EIC, IEC, C, ganyan, CE. So dito ang nakaano sa kanya ay N56 B24L. So dito tayo sa CCE ang gagawin natin. Tapos sa EDC tayo. So yan, antay natin ang reading. So yan. So ang state of health nya ay 4%. So replace nakalagay. Ayan oh. Replace nakalagay. So sa internal rate nya 79.2. So, sa volts nya ay 10.6. So tama tayo sa 10.6, di ba? So sa amps nya 26 amps lang. So replace. So retest natin uli. So yan. Test natin uli. Tapos EGM battery. Tapos CCE. Tapos 600 yun. Babaan natin siya ng yan 400 amps. Yan. 400 amps. Ngayon, antayin natin ng reading. So, state of health. Ganyan. 7%. IR 74.9. Volts 10.5. So, EDC 28 amps. So, baba na yon. So, ngayon, ating i-reset uli. Doon tayo, pwede pa natin yan ibaba. Ibaba natin guys. Yan, 350. Yan. Tapos, check natin uli. 68%. So, ang state of health nya sa mga plate 8% lang. Yan. Tapos, charge 1% lang. So, meaning, kumakarga siya pero yung health ng plate niya ay sira na. So sira na yung health ng plate niya. Mababa na yan siya guys, 350 na. Pwede pa nga yan ibaba natin ng 250. Yan, dapat mataas na yan siya pag 250. Yan. Tapos, antayin natin kung mataas ba. So, 12% pa rin yung health niya. Rate niya 66, 10.5 volts. So, 31 amps. So, pwede pa rin natin yan ibaba. Yan, ibaba natin. Yan. Babaan natin ng 200 amps. Sa ganitong battery, mababa na yung ano natin, ni-rate natin 200 amps. Tingnan natin kung tataas yung ano niya, plate health niya. So ganun pa rin, replace battery pa rin. So mababa pa rin. So sira na talaga yung battery na to. Yan yung recommended ng computer. So yun lang yung pag-test ng battery. Pwede kayo magsimula sa 600, 400, 200. Same reading pa rin, bagsak. Yun, palit na ng battery. So, yun lang guys. Sana nakakuha kayo ng konting idea dito sa pag-diagnose natin ng battery. So,
Yan lang ang ano natin. So itong battery na to, kadalasan na issue ng pag voltage drop ng battery ay yung may naka-open na accessories or may shorted na wire, lalo na kung yung mga hilig maglagay ng mga additional accessories. Yan ang mga dahilan. Additional accessories, shorted wire, may na-open na hindi napatay na accessories, yan ang magkakain ng battery. Pangalawa, defective alternator, defective starter, defective ignition switch. Yan yung pangalawa. Pangatlo is itong terminal nya, kung maluwag, mag-surface discharge yan. At lalo na kung ang battery ninyo ay let's say mahinang klase, yan mabilis. So una, sa mga accessories na additional, dyan ang cause ng shortage voltage. Pangalawa, alternator, starter, dyan ang cause ng shorted voltage. Pangatlo, yung mga connection sa battery. Pag kinalawang na, malakas yan mag-discharge at makasira ng battery. So, yun lang. This is Otoboy Son. Maraming salamat. Good morning.